sa mga kalsada, sa lansangan, yung iba ay magbabalik probinsya kung saan wala namang hanap buhay. Ano na ngayon yung sitwasyon ng mga mamamayan dito? Natatakot pa sila o handa ba silang lumaban? Sa ngayon, merong mga pamilya na talagang matindi yung paninindigan na gusto talagang nilang lumaban, pero natatakot sila dahil yung mga anak nila ay nag-aaral, hindi makapasok sa eskwela dahil baka nandyan na yung dumating ulit yung demolisyon at maraming mga kabataan na nagkasakit kasi inalisan nila ng bahay. Yung nakita naman kanina, yung mga nakatirik na mga kubo doon, iyon na yung mga naalisan ng mga tirahan. Kaya maraming mga kabataan na natatakot. Pero yung mga tao rito, gusto talagang labanan at titigil yung demolisyon dahil dito sila nabubuhay. Ano yung panawagan ng mga tao dito sa komunidad? Ang panawagan ng mga tao rito ay itigil talaga yung project, yung Quezon City Business District na proyekto ng gobyerno na kung saan ang makikinabang lang naman ng proyekto ay yung Ayala. At hindi naman yung mga taong na naninirahan dito. Kung gusto nilang ng pangkaayusan at paunlarin nila yung mga tirahan ng mga nandirito, magkaroon ng disenteng tirahan yung mga tao at ibasura yung proyekto ng gobyerno. Siguro uling tanong na lang, ano yung pangunahing pinagkakabuhayan ng mga tao dito? Bakit ayaw nila umalis? Unang-una, meron dito malapit dyan yung ospital, paaralan, tsaka mga trabaho nila sa construction. Yung iba nagpe-pedicab at saka mga tricycle driver, mga vendors. Ibig sabihin nandito yung kabuhayan nila eh. Kung itatapon sila sa kung saan man na walang kakwenta-kwenta at walang dapat lagakan na maayos, na kung saan ay hindi sila magkakaroon sila ng hanap buhay. Ano na lang yung mensahe mo kunwari sa mga makakapanood nitong dokumentaryo? Para dun sa mga makakapanood ng dokumentaryong ito, nananawagan kami na suportahan yung laban ng mamamayan ng North Triangle para ibasura yung Quezon City Business District at pigilan yung pagsasabatas ng Executive 6 Order 20-A na pagkakaroon ng pangil ng NHA na buwagin yung mga naninirahan dito at yung mga nakatirik na bahay. Private subdivision sa Balagtas, Bulacan, ang isa sa mga inaalok na relocation site para sa mga informal settlers sa Metro Manila. Itong problema, hindi pa raw po anda ang lokal na pamahalaan ng Bulacan na tanggapin ang mga informal settlers. Mel, nandito kami ngayon sa Balagtas Heights, dito sa Balagtas, Bulacan, isa sa mga ipinagmamalaking relocation site ng pamahalaan na inaalok nila para sa mga informal settlers na nakatira sa mga gilid ng estero at ilog. Pati na rin yung mga nakatira sa may Sitio San Roque, dyan sa may North Triangle sa Quezon City. Namin sa lugar, ito ang bare unit na may floor area na 22 square meters at lot area na 40 square meters. May kataasan ng unit kaya pwedeng gawa ng loft o pangalawang palapag. Dito pag lumipat sila or nag-relocate sila rito, meron silang tubig, kuryente, and then itong place na to hindi siya binabaha. Ang pinakamaganda pa rito, malapit tayo sa mga eskwelahan, sa ospital. 240,000 pesos ang halaga ng bawat unit, pero pinagaan ng sistema ng bayaran.
Walang babayaran sa unang taon ang mga marerelocate na informal settlers. Magsisimula lang ang hulog sa pangalawang taon na 200 pesos kada buwan. Tumataas ang hulog kada isa hanggang 3 taon. Kung gusto mo naman ng mas magandang unit sa halagang 50,000 pesos, additional po yan, ganito na. Ang magiging itsura ng lilipatan nyo. Naka-tiles at may second floor. Ang 50,000 pesos kung tutusin, sa loob ng isang taon pwede mong ipunin yan, mga 130 pesos more or less sa isang araw ang iipunin mo at makakalikom ka na ng 50,000 pesos at magiging ganito na, kaayos yung titira mo.